Isa sa mga bagay na hinding-hindi malilimutan ni Ariel Edades ay ang araw na nahuli niya nagmamaryang palad si Apple Villacorta, ang kanyang nakatatandang kapatid mula sa pangalawang pamilya ng kanyang ina. Isang buwan pa lamang siyang 14 na taong gulang at magdadalawang taon pa lamang siya nagmamaryang palad nang nahuli niya si Apple sa kwarto. Matagal na niyang iniisip na baka kasalanan niya ang lahat, kaya niya nasaksiyan ang insidenteng iyon. Kung hindi lang siya napuyat kababasa ng comics, kung hindi lang siya nagmaryang palad muna bago matulog, kung hindi lang niya nakalimutang itakda ang orasan sa tamang sandali ng paggising, hindi sana siya nagmadaling maligo at magbihis at tumakbo papuntang Our Lady of Sorrows. Hindi sana niya binalikan sa recess ang naiwang pandesal at Milo. Hindi sana niya nahuli si Apple na nagmamaryang palad sa kwarto. Hindi niya buong kapatid si Apple Villacorta. Nagkataon lang na tatay niya ang naging pangalawang asawa ng kanyang ina. At kung tutuusin, sila ay estranghero sa isa't isa. Isang taon pa lamang magkakilala, lumaki sa magkabilang dulo ng Maynila at 2 taon nang agwat nila sa edad. Si Apple ay nag-aaral sa isang progresibong paaralan na eksklusibo para sa mga anak ng mga empleyado ng embahadang pinagtatrabahuan ng kanyang ama. Si Ariel naman ay nasa 8 taon na niya sa isang paaralang pinatatakbo ng mga madre. Hindi sila madalas mag-away. Kung may away man sila, hindi lang sila nagpapansinan na hindi rin naman talaga malaking pagbabago mula sa kanilang normal na pakikitungo sa isa't isa. Hindi lang talaga sila lubusang magkakilala para magkaroon ng malaking alitan sa pagitan nila. Hindi lang sila nagpapansinan at yun na yun. Miyerkules ng hapon nung nahuli ni Ariel si Apple nagmamaryang palad sa kwarto. Hindi niya inaasahang mahuli si Apple sa ganong klaseng sitwasyon. Iyon ang isa sa mga pinakahuling bagay na nasa isip niya nung hapon na yun. Simple lang naman ang kanyang plano. Wala pang 10 minuto, pabalik na siya sa paaralan. Pasok siya ng bahay, didiretso sa kusina, kukunin ang pandesal at Milo na iwan dahil sa pagmamadali. Kung hindi lang niya naisipang dalhin ang comics na binabasa kagabi, kung hindi lang niya tinanggal ang kanyang sapatos bago umakyat sa kwarto, kung hindi lang naiwan ni Apple ang kanyang pintuan ng nakabukas ng husto, hindi niya sana nahuli ang kanyang nakatatandang kapatid na nagmamaryang palad sa kwarto. Ilang beses nang pinaulit-ulit ni Ariel sa kanyang isipan ang eksenang napanood. Wala siyang naalalang kung anong narinig maliban sa may hinang halinghing ng nakatatandang kapatid na nakabukaka ng husto. Ang isang paa ay nakapatong sa ibabaw ng mga unan, ang isa ay nakaturo sa pintuan. Wala siyang naalalang ibang naamoy maliban sa sabon at shampoo ng amoy gata na ginamit ng nakatatandang kapatid na katatapos lamang maligo na basang nakahiga sa kama. Wala siyang naalalang ibang nakitang tao maliban sa sarili at kay Apple, na marahas na pinapagapang isang kamay sa dibdib, ang isa na may marahang kinakalikot ang sarili sa gitna ng kanyang mga binti. Wala siyang naalalang ibang naramdaman maliban sa paninikip ng pantalon at brief, sa biglaang pagkawala pagbaba ng zipper at pagtanggal ng botones, sa mabilis at madulas na pagparito at pagparaon ng kamay sa malambot at matigas na balat ng kanyang pinakatago-tagong sikreto. Wala siyang naalalang ibang naisip maliban sa magiging opinyon ng kanyang ina sa kanyang ginagawa sa sandaling iyon, kung sakaling mahuli siya nito o ng kanyang ama o ni Apple, na unti-unting lumalakas ang mga halinghing habang palikot ng baywang sa kama. Ang marahas na kamay sa dibdib, ang marahang na kamay sa gitna ng mga binti na pabilis ang pangungulit na walang alinlangang sinabayan naman ni Ariel hanggang sa huling sandali mula sa pintuang naiwang bukas. Nagmadaling magbihis si Ariel. Kung tatakbo siya ay maaabutan pa niya ang umpisa ng kanyang klase sa matematika. Dahan-dahan siyang naglakad pababa sa kusina, kinuha ang pandesal at Milo, lumabas ng bahay at kinandado ang pintuan. Tanging bakas ng kanyang pagdaan ay ang lawis-wis ng kanyang medyas sa makintab na sahig, ang mahinang paglapat ng lock ng pintuan, ang dagtang na iwan sa bukana ng kwarto na maapakan ni Apple sa kanyang pagkagising mula sa malilim-lalim na pagtulog. Madudulas siya at mapapaupo sa sahig at sasakit ang kanyang balakang ng 3 araw. Nahiya si Ariel umuwi mula sa paaralan. Nahiyang makasabay si Apple sa pagkainan.
Dinaanan lang ni Ariel ang pintuang pinagtayuan nung hapon lang na yun. Hinapakan lang ni Apple ang mansyang iniwan ng napagdulasan kanina. Dumiretso lang sila sa mga kama nila at nahiga at nakinig ng radyo. Nagbasa ng comics, nagmariang palad, at di kinalimutang itakda ang oras sa tamang sandali ng paggising. Walang inisip na kung anong masama ang mga magulang nila, kung nag-away ba sila o kung nagtampuhan lang. Hindi lang sila nagpansinan na hindi rin naman talaga malaking pagbabago mula sa kanilang normal na pakikitungo sa isa't isa. Hindi lang sila nagpansinan at yun na yun.